God is here. Ganda ng kanta kanina, God is here. God is able and not disabled. Amen? Salamat po sa ating pong pag-worship. Nakita po ng Diyos ang ating pong puso sa umagang ito kung paano po tayo nagpuri sa kanyang kabutihan. Sa pagpatuloy po ng team sa buwang ito, ang pagbabago, ay napakaganda ng ating pong tatalakayin sa umagang ito patungkol po sa puso at espiritu. Can I invite everyone to basahin po natin ang salita po ng Panginoon? Sige po. Tayo po tayong lahat. Dito po sa Jeremias, chapter 17, 9-10, ito pong sinasabi, ang puso ng tao ay mandaraya, higit sa lahat, at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Pero ako, ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa pag-uugali at mga gawa niya. Sa umagang ito, muli po tayong manalangin. Muli po tayong dumulog sa Panginoon. Hilingin po natin na maunawaan po natin ang kanyang mensahe sa umaga pong ito. At hilingin po natin ang banal na Espiritu na patuloy na mangusap sa bawat isa. Aming Ama, sa pangalan po ni Jesus, kami po ay nagagalak sa umagang ito ng puso po namin ay nakatune in at naka-align sa inyo pong plano at kalooban. Sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Binigyan niyo po kami ng panibagong buhay at kalakasan sa araw pong ito. Panginoon, patawad po sa aming pong mga pagkukulang, sa aming pong mga kasalanan na hayag sa iyong paningin sa mga oras pong ito. Lord, kilala niyo po kami at wala kaming maitatago po sa inyo. Hiling po namin, O Diyos, ang iyong pong paglilinis sa amin. Lord, samahan niyo po kami sa umagang ito sa aming pong pagsamba, sa aming pong pakikinig ng inyong pong mga salita. Lord, walang iba kundi kayo ang dahilan kung bakit po kami nahandito. Pangunahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu at hiling po namin, O Diyos, anuman ang gawin at gagawin ng aming pong kaaway ay patuloy po naming sinisira sa pangalan po ni Jesus. Pagpalain niyo po ang inyong pong mensahe, pagpalain niyo po ang bawat isa, buksan niyo ang aming pong pandinig, buksan niyo ang aming pong pangunawa, buksan niyo ang aming pong mga puso, Panginoon, na pagsisidlan ng inyong pong mga salita. Purihin kayo, O Diyos, gamitin niyo po ang inyong pong abang lingkod bilang daluyan ng inyong mensahe. Kayo ang maitaas at ako po ang maibaba. Marami pong salamat. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Magandang umaga po sa bawat isa. At magandang umaga po sa naaabot ng live streaming po nito. Pwede yung pakisabi mo sa iyong katabi, kapatid, makikinig ako ng salita ng Panginoon, ha? Huwag mo kong aabalahin. Gumanti ka naman. Sabi mo, sige ba, basta huwag kang matutulog, ha? Sige po, tingnan po natin yung next slide po. Yung ating pong, ayan. So, ang puso po, pag-usapan po natin ang puso at espiritu. Alam niyo po, tunay nga na napakahirap sumunod sa Panginoon kung ang pusong ito at ang espiritong ito ay hindi nakatune in sa Panginoon. So, unahin po natin ang puso. Usapang puso at espiritu po tayo sa umaga pong ito. Hindi dahil sa malapit na ang February, dahil ilang araw na lang, February na. Naho, ang bilis ng panahon. Iiwan na ho natin ng January. Ilang araw na lang, ilang tulog na lang, February na naman. Naho, alam nyo ba, did you know,
Ayon dito kay Brian Griffin, isang medical doctor, ito po ang kanyang patungkol sa puso. Sabi po dito, your heart beats about 100,000 times per day. During the average person's lifetime, their heart beats more than 2.6 billion times. Your pulse, yung pulso daw po natin is a way you can feel your heart beating. Kaya minsan di po ba pagka titingin tayo ng nakahundusay, akala natin patay, di ba tinitingin natin sa pulso? At doon daw natin malalaman, na sinasabi po dito, na yung pulso ay paraan upang mapil po natin yung heartbeat ng isang tao. A typical human heart o heart valve is about the size of a half-dollar bill. Hatiin daw po natin yung dollar bill. Yan daw po yung typical human heart valve, yung size po. No? Each minute, your heart pulse nearly 1.5 gallons, 5.7 liters of blood. That's a pump flow rate that could fill the Olympic-sized swimming pool in less than a year. Runners have a 45% lower risk of heart disease or stroke. A joke a day may help keep the heart doctor away, as laughing can improve heart health by lowering stress and relaxing blood vessels. Happiness can lower your risk of heart disease too. So naalala ko po yung aming pong fellowship ng mga deacon, sabi, ang tema, gusto ko happy ka. Gusto natin lagi tayong masaya. No? Gusto ng Diyos lagi tayong masaya. Kahit may problema ho tayo, masaya pa rin ho tayo. Bakit? Kasi kasama natin si Lord eh. Di ba? Kung kasama po natin si Lord, tayo po ba ay mangangamba pa rin? Sinasabi natin, Lord, meron akong Lord sa buhay. Kaya lang minsan pag may problema na tayo, nandun na po yung talagang problematic tayo, hindi tayo makapag-isip ng tama, yung direction natin parang ang gulo. Pero minsan sinasabi natin, at yun ang sinasabi natin sa buhay natin, sa puso natin, hindi kasama ko naman ng si Lord eh. Pero pag eto na yung problema, na-encounter na natin yung problema, parang nawawala si Lord. Nabubura sa ating isipan na hindi natin kasama si Lord that time, that moment. Pero, kasama natin si Lord, hindi niya tayo iniiwan. Alam po natin yan. Di ba? God is with us. Amen? Ano man ang pagsubok natin, ano man ang problema po natin sa mga oras na ito, God is with us. Kaya po, matapang po tayong harapin ang mga problemang ito dahil kasama po natin ang Diyos. Huwag po tayong mangamba. Gusto ng Diyos, happy tayo. At last, ito lang po yung last example ko po, pero marami pa po siyang sinabi. No? The holiday season is also heart attack season. More cardiac deaths occur on December 25 than any other day of the year. The second and third deadliest days are December 26 and January 1. Bakit po? Kasi maraming handaan, maraming kainan, at gusto, puro baboy. Amen. Tandaan ho natin yan. No? December 25, December 26, at January 1. Ayan. Kaingat ho tayo dyan. Baka tamaan yung puso po natin. No po, sa heart disease o heart attack. Ayan. Yan po ay base kay Brian Griffin, no po, ng Cleveland Clinic. Next po. Sabi ng Jeremiah 17:9-10, mandaraya ang puso. Ito yung binasa po natin kanina, no? Higit sa lahat, at lubos na masama. So, likas po ito eh. Pero alam ng Diyos ang puso at isip po natin. Kilala niyo po ba yung kumanta ng gusto kong bumait, di ko magawa? Ito po ay kinanta ni Death Threat. At this morning, hindi lang natin ito maririnig, yung title,
At gusto ko po na tingnan po natin kung ano po yung nilalaman ng kantang ito. Hindi po ako magra-rap, pero ito po yung lyrics ng kantang ito. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Umagang-umaga, sobrang ingay sa bahay, binubulyawan na naman ako ni nanay. Pumaltos, manabuking, ang tuition ko'y aking ginastos. Sa beer house, lahat ito'y aking inubos. Bastos akong sumagot sa napabalang-balang. Nangangatwiran ng mali, dehins ko siya ginalang. Sumibat sa bahay, tumakas sa gusot na lungkot. Ngunit sa aking ginaway, ako'y nasakta na lungkot. Ako raw ay laki sa layaw, Jeprox. May ugaling aso na dehins ox na ox. Nagkasala na naman ako sa itaas. Humingi kaya ako ng tawad, bahala na bukas. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Kaya ngayon pumapatak ang aking mga luha. Nagsisisi, tahimik ako'y nakukonsensya. Sa mata ng ama, ako isang itim na tupa. Ang kasalanan, lagi ko nang iniiwasan, pero di siya naalis. Ayaw niya akong lubayan. Bakit kaya ako laging sumasabit, paulit-ulit, nangungulit, parang nag-iinit? O tukso, layuan mo ako. Kapag nandyan ka, ako'y nauuto mo. Tinuro mong lahat ng bawal ay masarap. Mali ito, kaya't ako ngayon hirap na hirap. Nagsimba ako kanina, nangakong magbabago, linggo-linggo na lang, pangako ko'y pare-pareho. Aasang pagbibigyan, sana'y patawarin. Mga masasamang bisyo, di na gagawin. Hihingi ng tawad, lahat na'y ginawa bukas. Makalawa, para ng baliwala. Balik sa katotohanan, niloko ang magulang, nandaya sa test, nangupit pa ng 100. Nakalimutan ko na yata ang aking pangako o pinangako. Aking pangako, unti-unti na rin napako. Dada ng dada, wala namang natutuwa. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Bakit ganito? Tuwing mayroon tayong gusto, lalapit sa Diyos kapag hihiling ng kung ano. Aasang patatawarin sa pamamagitan ng isang dasal. Mga pangako natin, laging nagtatagal. Aasa ng pera, puro sana, sana, sana. Puro hiling na lang, puro asa, asa, asa. Gagawa ng maganda para mayroong kapalit. Tuwi na lang may gusto, kunwari mabait. Babalik sa simbahan, magdadasal ulit. Luluhod sa Diyos tayo, bakit? Di natin gawin dahil sa ating kagustuhan. Mga kapatid, siya naman ang pagbigyan. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Lumapit ka sa Diyos at siya ay may magagawa. Hindi natin kayang baguhin yung buhay na ito na makasalanan. Nagkasala, lalapit sa Diyos, hihingi ng tawad, bukas gagawin na naman. Magkakasala, lalapit sa Diyos. Mahirap ang paulit-ulit na tayo po ay lumalapit sa Diyos, humihingi po tayo ng kapatawaran, pero kinabukasan babalik ulit. At paulit-ulit na ginagawa ang kasalanan. Parang isang tsubibo, umaandar, pero walang pinapatunguhan. Ang hirap lumakad sa Panginoon kung hindi ho talaga natin totally natanggap ang Panginoon at hindi totally na bago ang ating puso at ang ating espiritu. Amen? Tingnan ho natin ang sinabi po dito sa John chapter 3. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makapapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos.
Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Verse 7, huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. So napakalinaw na sinasabi ng salita po ng Panginoong Diyos na kailangan tayong isilang na magmuli, hindi sa larangan ng pisikal na aspeto ng buhay po natin, kundi sa larangan ng espiritu. Napakalinaw. Kaya yung kantang gusto kong bumait, pero di ko magawa, hindi talaga magagawa ng isang tao na baguhin ang kanyang sarili. Bakit? Hindi niya naman kinreate yung sarili niya. Ang nag-create po sa atin ay Diyos. At sa katotohanan, sino ang magbabago po sa atin? Di yung lumalang po sa atin. Amen po ba? At kanino ho tayo lalapit? Sa Diyos. So napakalinaw po ng sinabi po dito, no, na ang espiritong ito, na marahil ay nananahan sa atin ngayon, na hindi makasunod-sunod sa Panginoon, may humahad lang, baka 50% pa lang, yung ating pag-surrender sa Diyos. Yung ating pagsuko sa Diyos. Hindi ho talaga tayo makakasunod. At mahirap talagang sumunod. Amen po ba? Hanggat hindi tayo pinapanganak na muli sa Espiritu, hindi ho tayo makakasunod sa Diyos. Kaya ang sabi sa verse 6, ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kaya sa atin, kapag ho tayo nagtanong, in general, minsan mas pinipili ng tao ang nandito sa sanlibutan. Mga bagay na pangsamantala. Ulitin ko ho, hindi masama na tayo po ay magkaroon ng mga bagay sa sanlibutan. Dahil marunong tayong sumunod sa Panginoon, tayo po ay ibe-bless ng Diyos. Pero, kung dito lang ho nakabaling ang ating pong atensyon, panahon, at focus sa sanlibutang ito, iiwan ho natin to. Ang mga bagay dito sa lupa. May mas mahalaga na dapat po nating pagpukusan ang mga bagay sa langit. Amen po ba? Kasi ang sinasabi po dito, physical at spiritual. Tayo po ngayon ay nasa mundo at sabi po, tayo po ay pansamantala lamang dito sa mundo at nakikiraan lamang ho tayo. Hindi ho tayo pangmatagalan ho dito, pansamantala lamang. Amen. Kung titingnan po natin, kung papaano paulit-ulit ang mga Israelita sa pagkakasala nila sa Panginoon. No? Tingnan natin po itong Ezekiel chapter 11. Verse 11. Chapter 11, verse 11. Kailan may hindi ninyo magiging tanggulan ang Jerusalem at hindi kayo magiging ligtas sa loob nito? Paparusahan ko kayo kahit saan kayo magpunta. Ipapakilala ko sa inyo kung sino ako sapagkat hindi kayo lumakad ayon sa aking mga tuntunin. At hindi ninyo sinunod ang aking mga utos. Sa halip, namuhay kayo ayon sa tuntunin ng mga bansang nakapaligid sa inyo. Nung ito po ay aking pong pinag-aralan at nabasa ho, sabi ko, ang mga Israelita ay mahal ng Diyos. Maraming ginawa ang Diyos sa kanila. No po, nagpakita ng mga kababalaghan, subalit matigas pa rin ang ulo. Sabi ko sa sarili ko, Lord, minsan parang ganito kami. Nandoon yung biyaya mo, nandoon yung gabay mo sa amin, na-experience namin yung pagpapagaling mo, nandoon yung
patuloy mong biyaya at kahabagan kahit nagkukulang. Pinagpapala po tayo ng Panginoon, ini-extend ng Diyos yung buhay natin. Pinagaling tayo ng Panginoon. Pero ganun pa man, andun pa rin yung patuloy na pagsuway sa Panginoon. Pero salamat, andun ang pag-ibig ng ating pong Diyos sa atin. Kaya nga po, sa umaga pong ito, bagamat nakilala natin ng Panginoon, bagamat nagkukulang tayo, hindi tayo makasunod totally sa Panginoon, ang hirap, no? Kung patuloy nating ipababago ang ating puso, ang ating espiritu sa ating pong Panginoon, tayo po ay makalalakad patungo sa ating pong Panginoon. Kaya po, dito po sa verse 19, bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin upang lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sumunod sa aking mga utos. Sa gayon, magiging bayan ko sila at ako ang kanilang magiging Diyos. Mahal tayo ng Lord. Ayaw niyang mapahamak tayo. Kaya tayo napapahamak kasi sumusuway tayo sa Lord eh. Sino gusto ng palo? Ayaw natin ng palo. Gusto natin pagmamahal ng Panginoon. Kung patuloy tayong susunod sa Kanya, patuloy nating mararanasan ang Kanyang habag, ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang plano sa buhay po natin. At hindi natin sasabihin, Lord, ba't ganun? Ba't nagkaganto yung buhay ko? Bakit naging miserable? Sabi ni Lord, o anak, sumunod ka ba sa akin? Yung bang pinagagawa ko sa'yo? Ginawa mo? Yun nga, Lord eh. Sorry, Lord. Lumis ako ng landas. At hindi ko nasunod yung gusto mo, yung pinagagawa mo sa akin. O yan. O, ngayon, sino sisisihin mo? Minsan, nasisisi ako ng tao. Minsan, tayo po ang gumagawa ng mga dahilang ito para maging ganito, naging miserable ang buhay. Nakukuha ba natin ang mensahe ng Panginoon? Pero, uulit-ulitin ko at lagi kong sasabihin, mabuti ang Diyos. Lagi siyang nagpapatawad sa bawat araw. Sa bawat pagkakamali po natin na nagagawa, nandyan ang Diyos. Bukas ang dalawang kamay na hinihintay po tayong bumalik sa Kanya. Kung maalala po natin, yung alibughang anak. Di ba? Lumayas siya eh. Kinuha niya yung kayamanan niya eh. Pero ganun pa man, nung bumalik ito, sinabi niya bang, umalis ka sa harap ko, ayoko makita yung pagmumukha mo ha. Amen? Nagselos pa nga yung kapatid eh. O alam mo natin yung pangyayaring yun. Pinaghanda pa. Mabuti ang Diyos. Napakabuti ng Diyos sa buhay po natin. Kahit nagkukulang ho tayo, kahit nagkakamali tayo, binebless pa rin tayo ng Panginoon. Iniingatan tayo ng Panginoon. Ang tanong, hanggang kailan tayo magmamatigas sa Panginoon Diyos? Marahil, matagal na ho tayong tinatawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, pero parang tawag doon, tengang kawali o tengang kaldero. No? Na ako ba tinatawag ni Lord? Baka naman hindi ako. Sabi nga ni Lord, oo, ikaw nga, kinonfirm na ha. Kinonfirm na. Ikaw nga ay tinatawag ko. Pero,
Minsan hindi natin napapansin. Sa mga may-asawa po, kailan huli nating nasabi sa ating may asawa, sa ating asawa na mahal kita o I love you? Kailan yung huli? Ito magkakaalaman. Kailan nyo huli na narinig na sinabihan kayo ng asawa nyo na I love you? Mahal kita. Kailan yung huli? At second question, kailan yung huli na sinabi natin, Lord, I love you? Hindi na siguro natin matandaan. Lord, I love you, Lord. Lord, mahal kita. At pag sinabi nating mahal kita, nandun yung respect. Nandun yung obedience. At pag tinawag tayo ng Panginoon, tayo po ay susunod. Amen po ba? Hindi yung, Lord, teka muna. Diyan ka muna, Lord. May ginagawa pa ako. Pero pag sa oras ng pangangailangan natin, gusto natin, tumugon agad si Lord. Lord, may sakit yung aking mahal sa buhay, nagdideliryo na. Lord, sana pagalingin mo agad siya, Lord. Naalala ko yung sabi ng isang kapatiran natin, talagang hindi ko makakalimutan yun. At alam niya kung sino yun. Dalangin tayo ng dalangin sa Panginoon. Marami tayong dinadalangin sa Panginoon. Marami tayong gustong mangyari na gawin ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Pero hindi naman natin ginagawa yung kanyang gusto. Amen. Ang dami nating prayer items. Ang dami nating gustong mangyari. Pero, yun nga po ang katotohanan. Nasusunod ho ba natin at nagagawa ho ba natin yung kanyang kalooban sa ating pong mga buhay? Kaya ko po sinasabing napakabuti ng Diyos. Minsan po kasi, gumagawa ho tayo ng isang bagay na hindi kalooban ng Panginoon. At kung tayo man ay mabigo, dahil hindi yun ang gusto ng Panginoon sa atin, anong resulta? Maghihinagpis tayo, malulungkot ho tayo, iiyak ho tayo, dahil mali ang dulo. Kasi nga, nagkakamali tayo eh. Kasi nga, andun yung puso po natin na masuwayin. Kaya napakaganda ng binanggit po dito sa mga Israelita na ang kanilang puso ay babaguhin ng ating pong Panginoon. Ang masuwayin po nilang puso ay papalitan ng Diyos ng isang pusong masunurin. Kahit sintigas ito ng bato, papalitan ito ng Panginoon. Isang bagong puso. Isang pusong masunurin sa kanyang ipinagagawa sa kanya. Yung pinagagawa niya sa atin. No po. Kaya po naalala ko po, yung isang matigas na pandesal. Sino po naka-experience, sobrang tigas, nung sinasaw sa mainit na kape, nakain niyo pa? Walang matigas na puso sa Panginoon. Kung ipapabago po natin. Meron pong kasunod po doon, kung ipapabago po natin sa Diyos. Kasi ang hirap, matigas na nga eh. Sa sobrang tigas, hindi mo na nga magalaw eh. Namanhid na. Pero napakaganda ng pangako ng Panginoon dito. Bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin. Naalala ko po sa mga magulang, marahil may mga anak, yung anak nila ang titigas ng ulo. Ayaw sumunod. Pasaway. Sabi pa nga ng isang magulang, sakit ng barangay. Naghahanap ng away, lagi. Minsan,
Hindi makakita ng away, bumibili pa ng away. Sakit talaga ng ulo. Umagang-umaga, lalabas ng bahay. Uuwi, kakain lang. Pagkakain, lalayas na naman. Pag-uwi, may kailangan hihingi ng pera sa nanay at sa tatay. Pensyonado ba yan? Sana naman, I believe na sa mga kabataan po ay wala pong ganun dito. No? Dahil ang mga kabataan na nakakilala sa Panginoon, ang siyang maglilid sa mga kabataang ito na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya yung sinabi ni Dr. Jose Rizal, medyo dadiretso lang ho natin, no? Ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Sabi po ni Dr. Jose Rizal yan. Medyo doktoran natin ng konti. Ang mga kabataan na nakakilala sa Panginoon at sumusunod sa Panginoon, ang siyang pag-asa ng bayan. Mangyayari lang po yun kung yung puso po natin ay ipababago natin sa Diyos. At yung espiritu po natin na kailangang isilang na magmuli, kailangan po maganap yun sa buhay po natin. Para po tayo ay patuloy na makasunod sa ating pong Panginoon. Yung kanta po kanina, marahil, kanta rin natin. Hindi mangyayari po yon. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait pero di nangyayari. Ano yung huling sinabi doon? Lumapit ka sa Diyos, may magagawa ang Diyos. Siya ang Diyos na magbabago po sa atin upang tayo ay patuloy na makasunod sa Kanyang plano. Hindi natin kaya. Totoo po yan. Hindi natin kaya. Kahit yung mga problema dito sa mundong ito, hindi natin kaya. Kaya marami nagpapakamatay, tinatakasan ng problema. Meron na ho ba tayong kakilala na nagpakamatay? Bakit? Dahil tinakasan ang isang problema. At lagi ko pong sasabihin ho sa inyo, ang isang problema ay hindi masusolusyonan ng isa pang problema. Kaya ang isang problema, hinaharap. Sabi mo sa katabi mong problema, hinaharap. Kasama ang Panginoon. Huwag nating harapin ang problema na tayo lang. Hindi ho nating kaya ito. Kasama natin ang Diyos. Harapin ang problema. At makakasigurado ho tayo na tayo po ay magtatagumpay. Lagi kong sinasabi, commercial, hello, good morning. Later sa church pa ako. I'll call you back. Okay? Bye. Amen po ba? Ang problema natin, iba-iba. May mabigat, may medyo mabigat, medyo magaang. Iba-iba ang problema po natin. Pero ang totoo, isa lang ang Diyos natin. Na pwede nating lapitan. At magsusupply at tutugon sa problemang yon. Tandaan natin yun. Huwag nating kalilimutan. Sabi ng professor ko, nung ako yung nag-aaral pa, susulat sa whiteboard, dami sinulat. Class, nakopya na po ba ang talakay natin sa araw na to? Yes, sir. Buburahin ko na to, Ibinura. Huwag niyong kalilimutan yung natutunan niyo, sa araw na to. Dahil magagamit natin yun. Sa umagang ito, marami na ho tayong natutunan. Hindi lang sa umagang ito, kundi sa buhay
Lessons sa buhay. Matutunan po natin to. Nag-grow po tayo dito step by step. At hindi ho tayo nag-grow backward. Pasulong ho tayo. Kaya sabi ng mayor ng Malabon, sulong Malabon. Amen. Hindi urong Malabon. Hindi ho tayo uurong. Tayo po'y lalaban kasama ang Panginoon. Lagi natin tandaan, hindi tayo magtatagumpay kung ang isang problema ay susuungin ho natin, haharapin natin nang tayo lang. Hindi ho tayo magtatagumpay. Gagarantiyahan ko po yan sa inyo. Kaya marami failed. Maraming bigo sa buhay. Harapin natin ang problema kasama ang ating Panginoon. Next po. Ano po sabi ng Colossus chapter 3 verse 16? Itanim ninyong mabuti sa mga puso ninyo ang mga aral ni Kristo. Paalalahanan at turuan ninyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno, at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. Alam niyo po, sa puso itinanim, sabi po dito, paalalahanan. Nakakalungkot minsan. Marami na tayong natutunan, matagal na tayong mananampalataya, minsan tayo po yung pinapaalalahanan ng bago. Na dapat sana, matatagal na tayo sa Panginoon, minsan tinatawag na tayong mature Christian, no po, dapat tayo na po yung nagpapaalala sa iba. At magturo sa iba. Amen? Hindi yung antagal na pong mananampalataya, pero sila pa rin yung tinuturuan ng bago. Nakakahiya. Lord, sorry Lord 10 years na ako sa Panginoon, 10 years na ako sa inyo, pero ako pa rin yung pinapaalalahanan, ako pa rin yung tinuturuan, na dapat ako na yung nagpapaalala at ako na rin yung nagtuturo sa kanila. Batiho tayo. Binabasa ko lang po yung salita ng Panginoon. No po, nagre-remind ho sa atin, no, na tayo po, na tinawag ng Panginoon, nagmamature ho tayo, nagle-level up po ang ating pananampalataya sa Kanya. Yung mga natututunan po natin, no po, hindi lamang natututunan ho natin, kundi na-i-apply ho natin. Sige po, next po. Roma 5:5. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinus na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. So napakalinaw po dito. At hindi tayo binibigo. Nasaan ho ba yung ating pag-asa? Saan nakaangkla yung ating pong pag-asa? Sabi po nila, dapat palitan na yung presidente natin para umasenso ang ating bayan. Dapat palitan yung mayor natin. Dapat palitan yung barangay captain natin. Hindi ho sa kanila, mga kapatid, nakasalalay ang kaayusan, kundi sa Panginoon. Kahit sinong presidente ang ilagay po natin, marami at marami tayong masasabi. Di ba? Lessons learned naman eh. Oh, ba't nanalo yan? Ba't nanalo yung presidente natin? Tapos yung binabatikos natin minsan ng tao. No. Niluklok ho yan. Ano dapat itong gawin ng isang mananampalataya? Ipanalangin.
ipanalangin ho natin sila. Amen po ba? Kasi minsan, kahit yung mga believers, yung mga mananampalataya, sila po ay naaakay, no? Ng sanlibutan ito. Nagprotesta, nagwelga. Tapos ang isang mananampalataya, oo nga, dapat magwelga. Magwelga tayo. Nasasama na kami sa welga. Ayan. So, imbis na sabihin, hindi, kapatid, kaibigan, pag-pray natin, si Lord talaga yung pag-asa. Hindi ang presidente. Kahit sinong presidente, ang ilagay po natin. Amen po. Hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na. Tapos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. May kulang po ba sa Lord? Wala na. Tayo'y nagkukulang. Tayo'y nagkukulang. Sobra-sobra ang biyaya ng Diyos. Sobra-sobra ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung pag-ibig niya sa atin, sobra-sobra at nag-uumapaw. In return, kamusta ang ating pagkakilala? Kamusta ang ating pananampalataya? Kamusta yung pagtitiwala po natin sa Diyos? Kamusta yung pagsunod po natin sa Panginoon? Hindi nagbabago si Lord. Namatay nga siya sa krus ng Kalbaryo eh. Di ba? Nawa sa umaga pong ito, ay patuloy pong merong sinasabi si Lord sa atin. Na kung ang puso pong ito, na hindi pa nababago ng Panginoon, matigas pa rin, mamaya mag-pray ho tayo sa Panginoon. At sana sa ating pong paglapit sa Panginoon, ay mabuksan po natin ang ating pong puso sa Kanya. At sabihin natin, Lord, hindi ko kaya, baguhin mo tong pusong ito. Hindi natin kayang baguhin ang pusong ito. Amen? Ang tanging makakapagbago po nito ay ang ating Panginoon. Kaya minsan, may pinagagawa si Lord sa atin. Busy pa eh. Marami pang ginagawa. Pwede next time? Paano po yung next time na yon kung hindi na mangyari? Paano yung next time na yon? Huli na. Amen po ba? Kaya ito yung pagkakataon. Ito yung panibagong araw na ibinigay sa atin ng Diyos upang tayo po ay makasunod sa Kanya. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Pwedeng bukas. Paano sabi mo, hindi, susunod ako sa Lord next time. Hello, good morning. Di ba? Sabi mo, Lord, natawag tayo ni Lord. Alam naman natin, tayo yung confirmed eh. Tinatawag tayo ng Panginoon, confirmed. Ako nga. Lord, bukas. Promise, bukas. Hindi mo alam, mamamatay ka na pala ngayon. Paano ko pa makakasunod bukas? Kukunin ka na ni Lord bukas. Hindi ko po tinatakot, no? Hindi ko po kayo tinatakot. That's the reality of life. Hindi natin alam kung kailan. Hello? Hindi natin alam kung kailan. Pero kung sinasabi natin, Lord, susunod ako sa inyo next year. Kung kalooban nyo. Kung kalooban pa, nagsabi, susunod ako, Lord, kung kalooban nyo. Kalooban ni Lord na sumunod tayo sa Kanya. At kung sabihin natin next year, medyo mahaba-haba po yun. At hindi natin alam kung buhay pa tayo next year. Amen po ba? That's the reality of life. Yung aking pong pastor na kaibigan, kasama ko po sa fellowship before, nakwento ko na ho yata sa inyo, nakita ko siya sa group namin, si pastor to, grabe mayroong sa ilong, tapos may mga tusok sa kanya. No? May siyang
I think, mayroon siyang tubig sa baga. Tapos lately, nabalitaan na lang namin, napatay na siya. Pero salamat sa Panginoon, hindi ko pinagpapasalamat na namatay na siya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil siya ay nakakilala sa Lord at siya ay sumunod sa Panginoon. Amen. At panghuli, may question dito, sabi, have you ever wondered why is the shape of a heart is not a full circle? Why? Have you ever wondered why is the shape of the heart is not a full circle? Because only Jesus can fill in that space. Amen po ba? At sana sa umagang ito, may mensahe ang Panginoon sa atin. Hindi natin kayang baguhin ang buhay natin, ang puso natin. Magpabago tayo sa Panginoon. Marahil, matagal na ho tayong tinawag ng Panginoon, matagal na tayong tinatawag ng Panginoon, pero ito yung pagkakataon na muli po tayong ma-remind kung gaano kaseryoso ang Diyos na tumawag sa atin. Kung ang Diyos na ito ay seryoso, sana ay maging seryoso din po tayo sa ating pagsunod sa Kanya. Amen? Pwede ho tayong tumayo. Sa umaga pong ito, bago po tayo manalangin, gusto ko magtanong sa inyo, naniniwala ho ba kayo na ang Panginoon, ang presence ng Panginoon ay nasa ating kalagitnaan? At naniniwala din ho ba tayo na kaya tayong baguhin ng ating Panginoon? Sa mga oras na ito, pwede ko po ba kayong anyayahan na pumikit? Pumikit po tayo. Maging yung pong nanonood marahil sa ating pong online, kasama po kayo rito. At hindi po tayo exempted. No? Nakapikit na ho tayo at nakayuko. Ako rin po ay pipikit. At sa mga oras pong ito, isang tanong pa ang aking pong sasabihin sa bawat isa. Sino po sa atin sa mga oras pong ito ang gustong magpabago ng kanyang puso sa Diyos? Pwede ho ba nating itaas ang ating kamay? Sige po, ibaba na ho natin. Ako po ay nakapikit. Hindi ko po nakita kung sino man at kung meron man na nagtaas ng kanyang kamay upang magpabago ng kanyang puso sa Diyos sa umaga pong ito. Pero ang Diyos, nakita niya ang sincero ng pusong iyan na handa at gustong magpabago ng kanyang puso sa Diyos. Tayo po ay sama-samang manalangin minsan pa sa ating pong Diyos sa mga oras pong ito. Aming Ama, sa pangalan po ni Jesus, nakita niyo po ang mga kamay na nagtaas ng kanilang, nakita niyo po sila, Panginoon, kung sino man po ang nagtaas ng kanilang kamay, Panginoon, at handang magpabago, Panginoon, ng kanilang puso, Panginoon Diyos. Lord, sa mga oras pong ito, katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin na nagtaas ng kamay, marahil maging ang hindi nagtaas ng kamay, Panginoon. Lord, katagpuin niyo po ang puso po namin sa umaga pong ito. Baguhin niyo po ito, Panginoon, kung ito man po ay naging masuwayin, kung ito man po ay naging matigas sa pagsunod po sa inyo. Lord, patawad po, Panginoon. At Lord, sa umagang ito, hayaan niyo po ng pusong ito na masuwayin ay palitan niyo ng pusong masunurin, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus,
sa pangalan po ni Jesus. Lord God, maging ang Espiritong ito na nananahan sa amin, Panginoon. Lord, sa inyo po namin ito pinagkakatiwala. Baguhin niyo po ito, Panginoon, upang kami po ay patuloy na makalakad, upang kami po ay patuloy na makasunod sa mga bagay na ipinagagawa niyo po sa amin. At sa mga oras pong ito, kaibigan, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesus, ini-invite kita, inahiyahan kita na manalangin, tanggapin ang Panginoon sa iyong buhay. Sabihin mo ang panalangin ito na nanggagaling sa iyong puso. Panginoong Hesus, sa mga oras na ito, inaamin ko na ako ay nagkulang, ako ay nagkamali, ako ay nagkasala sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, Panginoon. Inaamin ko po ito at wala po akong maitatago po sa iyong harapan. Pinagsisisihan ko po ang mga kasalanang ito na aking nagawa. Tulungan niyo po ako na wag na pong mangyaring muli ito sa akin. Wag po akong maalipin ng kasalanang ito na naghari sa akin marahil sa mahabang panahon. At sa pagkakataong ito, kalagan niyo po ang espiritu ng sumpa, ang espiritu ng kamatayan. At Lord, sa mga oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Kayo na ang maghari sa aking buhay at isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Marami pong salamat sa pagtanggap niyo po sa akin. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan na aking pong taglay-taglay sa mga oras na ito. Ako na lamang po ang mananalangin, Lord. Patuloy po kayong mangusap sa natitirang oras, Lord God, sa aming pong gawain. Patuloy kayong maitaas, patuloy kayong maluwalhati, patuloy kayong mapapurihan, O Diyos, masamba ng isang kaluluwa na patuloy na sumusunod po sa inyo. Kayo po ang mapapurihan sa pangalan po ni Jesus. Ito po ang aming samo at panalangin. Amen at amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po ay makakaupo muna.